bagyo na Amen. So, bawat isa sa atin ay meron ng mga iba't ibang pinagdadaanan sa buhay na may tuturing na bagyo. Nasa bagyo sa ating buhay, madalas tayong masira ng loob, manghina, at dahil sa kabalisahan sa buhay, minsan nakakaramdam din tayo ng sobrang lungkot kapag tayo ay nasa pagsubok o sa bagyo ng ating buhay. So, sa bagyo ng ating buhay, kailangan po natin ang wisdom. Hanapin ang encouragement at advices kung paano ka magplano ng tama o mag-isip ng tama. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Mahalaga ang wisdom. Kasi kung padalos-dalos tayo sa desisyon, baka mas lalo pang lumala ang ating problema. Hindi ba tuwing nasira ang ating cellphone, parang iniisip na natin na wala nang pag-asa sa ating kakayahan, di ba? Pero kung dahil wala tayong kakayahan na wala tayong wisdom kung paano mag-repair ng ating cellphone. Pero pag dinala pala natin sa marunong, napakadali lang pala. So, ganun din po ang problema o mga pagsubok sa ating buhay. Dapat po, kailangan po natin ng wisdom at ang wisdom nito ay matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. So, sa umagang ito ay matatagpuan natin ang ating topic sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi dito na ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, take note, may sinasabi dito na ipagkatiwala at meron din sinasabi dito na nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin sa anumang mga bagay na ating pinagdadaanan ay dapat ipagkatiwala po natin sa Kanya. Halimbawa po, kung nakasakay tayo sa isang barko na nakaharap sa unos ng bagyo, kung wala naman po silang instruction na tatalon, huwag po na tayong tatalon kasi sila yung may alam kung lulubog na ba yung barko or hindi. So, mag-stay lang po tayo. So, ganun din po minsan sa ating buhay, lalo-lalo na rin po sa ating church, minsan po, meron lang tayong problema, may na-discourage ka lang, o nagsisalisan na. So, dapat po, minsan ito ang problema, ang isang tao, lalo na kung may problema sa church, nagsisalisan na, na-discourage na, ayaw nang mag-church, negatibo na ang iniisip. Sa halip na magsama-samang harapin at mapagtumpayan, minsan cell-group leader na lang ang natira. So, ganito rin minsan ang ating problema sa pamilya. Napalitaan mo lang na yung asawa mo, mayroon ng kangkas sa motor, tapos hinanong mo na siya, binak mo na siya, o kaya hinamon mo na siya ng hiwalayan. Imbes na sama-sama kayong pag-usapan muna yung problema at mapagtumpayan, naghamon ka na agad ng hiwalayan. So, dapat po, mag-stay ka lang dahil ang Diyos po ay marunong mag-ayos po ng problema. Amen. So, bawat bagyo ng ating buhay, kontrolado ng Diyos. Mag-stay ka lang kapatid sa Kanya. Siya ang wisdom natin, siya ang marunong, maayos pa rin ang ating mga problema. Pangalawa, huwag ipagkatiwala sa sarili, kundi sa Diyos. So, parang ikaw yung, diba, parang ikaw yung, halimbawa, manganganak ka ng cesarean, diba? So, yung ipagkatiwala mo na lang sa doktor at sa sarili mo sa doktor, tapos maayos naman. So, ganun din po ang ating mga problema. Ipagkatiwala po natin sa Panginoong Diyos. At siya po ang expert doktor ng ating mga problema. Amen. Pangatlo po, huwag sumuko, ilaban ang pangwalang hanggang buhay. Huwag ipagpalit sa lilipas at mawawala lang. So, dahil masyado mo nang ipinaglalaban ang mga bagay-bagay sa mundo, na wala ka na sa presensya ng Panginoon Diyos, hindi ka na nagtitiwala sa Kanya, yung parang pinasan mo na ang mundo. So,
kailangan po, di ba sabi ko kanina na kailangan po natin ang wisdom, at ito ay ang spiritual wisdom. Ito ang solusyon na mapanatag ka, kumalma ka at magkaroon ng peace of mind. So si Lord nang bahala sa lahat dahil lahat naman tayo sa mundo ay mawawalan. Si Lord ay may magandang plano sa atin at sa magiging tirahan natin na hindi na maluluma, hindi na lilipas, hindi na mamatay at pangbuhay na ito. Makakamtan natin ito mga kapatid kung hindi po natin susukuan ang ating relasyon sa Panginoong Diyos. Ipaglalaban mo at hindi mo ipagpapalit lang at sa lilipas lamang. So dahil lang ba sa bagyo ng buhay ay sumuko ka na sa Panginoong Diyos, tandaan natin na lahat ng mga problema dito ay pansamantala lamang. At anuman po mga problema natin, pera, mga sobrang pag-aalala sa kinabukasan na kagaya ko, di ba mapapurot na ako, marami nagsasabi na, uy, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. So, kaya baka mamaya babalik ka na agad. So, ganun yung mga narinig ko. Pero, I trust Lord. Alam ko na lahat po ng alalahanin ko, lahat po ng pangangailangan ko is pagkakatiwala ko sa Panginoon. Amen! Siya po ay nagmamalasakit sa atin. So, ang kailangan lang natin gawin ay dahil may buhay pala na walang hanggan, wala nang sakit, wala nang kahirapan, at wala nang kamatayan, ilaban lang natin ang connection natin sa Panginoong Diyos. At hayaan natin na siya ang gagawa ng solusyon sa mga bagyo ng ating buhay. Amen. Ang halaga, sigurado na tayo na may buhay na walang hanggan sa langit. So, ang practical na aplikasyon natin, huwag pagdudahan ang promise ni Lord, kundi ipamuhay ito na may puno ng pananalig. Pangalawa, manalangin lagi sa Diyos na lagi kang matatag at matibay na harapin lahat ng mga pagsubok at problema sa buhay. Pangatlo, laging isama si Jesus sa lahat ng problema at hayaan mo siya ay patuloy na malampasan mo ang mga pagsubok sa buhay.